Ako nagapangita mo sa katagbawan, sa presensya mo. Ikaw ang gipangandoy ko sa kinatibukan, sa kasing-kasing ko. Awiton ko ang gamhanang ngalan mo, magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo, ug kamatuoran. Ako nagapangita mo sa katagbawan, sa presensya mo. Ikaw ang gipangandoy ko sa kinatibukan, sa kasing-kasing ko. Awiton ko ang gamhanang ngalan mo, magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo, ug kamatuoran. Awiton ko ang gamhanang ngalan mo, magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo. Awiton ko ang gamhanang ngalan mo, magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo, ug Okay? Once again, mayong buntag sa itong tanan. Magpahilo na ta. Mga bata, dili magsiguro ko na, dili magsiguro lakaw-lakaw, gawas-gawas ha. Ay, ang magwalay na to pulis na ba, masig pagkakpun mo. Bita, once again, mayong buntag. Lahi na po naputahi ang atong pagnamdamon, pagkakanon karon. Kaya sige bulan mo sige. Sige ako'y kanang nas ini matubangan pagpalahi ng bunda. Okay?
usa ni siya ka lalaki naay usa ka asawa, usawa unya na iyang duha ka anak sa iyang asawa, lalaki o babae. Okay? Unya awalan ko malangit niya, pero ako na nag-representa sa inyo katulad ng akong ingon na dili mga tug simbahan kay mag-inilugay man. So mga tug dali kasi nga masugli kay mauni ang buong testimonyo nga gusto na ko mainom sa inyo. Importante atong foundation sa Kristohan inuwi kung kay affected atong mga anak. Okay? Usa ni siya karon ka alagad sa Ginoo, pero naa siya yung pa ingno na to, na naa siya sa area nga gitawag Sultan sa usa ka ahensya diri sa Davao. Siya na lang may introduce nga usa ni siya ka usa ni ka dati nagserbisyo sa mga pulis. Kay pulis na nag-retire na siya. Nag-early retire kay ning sanong sa tawag sa inyo. Namaster yan ni siya, pero dito sa Samal. Naay mga circumstansya na kinahanglan kay Plastanpon. Okay? O niya, di na nako pass on siguro akong introduction na ning tawana tungkol kay usab na sa mong minong sa mong kasal. O niya, patanong pagyapon, kay patanong pagyapon. Okay? So, dili na nako dugayon kay maglain ng tinanawan ba? atong i-welcome si Sir Pastor Edgar Ibanez. It's a God-given privilege nga makauban mo karong kapuntakon ug akong pasalamatan ang Ginoo pinaagi diha sa kinabuhi ni Pastor Julie diin kalit lang pod ng imbita. Actually, ang akong plano di Sunday morning moadto ko dito sa Samal, pero pag naaga ng imbitasyon dili ko mo balibad labi na diha sa pulpito kay mo ni ako ang preach diha sa Ginoo nga kung asa ko na gamiton magpagamit gyud ang iyahang ubos nga alagad. Okay? So, kumusta mga tanan? Akong naobserbahan lang, muhatag lang ko, no? O gamay ng obserbasyon na kining community of believers din hinining dapita, wala ko'y nakita na senior citizen. No? Kung batanon dahil ang pastor, ang kongregasyon puro puntanan batanon. O malipayon ko nga makauban ninyo nining panimbahon. O usap ka pribilehyo nga mo deliver diha sa pulong sa Dios, mo himay-himay sa pulong sa mensahe sa Dios niining mga kamungtakon. Isip sa pagsugot, dihang yung kamungtanan sa pagtindog alang sa paghatag o pagyugbo sa pulong sa Diyos nga ato ang pagatunan karong kabuntagon. The Word of God says in Matthew chapter 7, verse 24 to 27, "Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Everyone who hears these words of mine, and does not act on them, will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, and the floods came, and the winds blew, and slammed against the house, and it fell, and great was its fall." Mag-ampok kita. Ginoong Diyos, ining kabangtagon, sayon kami, ikaw nagatawag ka na mo alang usab sa laking pa na paghatag nimo sa mga kaalam among magamit sa adlaw-adlaw na mga Panginoon.
nining maong oras Ginoong Dios among nga hatagan mo kami sa focus aron mas masabtan namo ang imong pulong, masabtan namo ang buot nimong ipasabot nganhi kanamo. Let it be, Father God, nga sa paglabay sa mga panahon ug sa mga adlaw magadako ug magalapad usab ang among kaalam diha kanimo aron among magamit sa adlaw-adlaw ng mga Panginoon. Hinaot Ginoong Dios, ikaw mahimaya sa pagpadayon namo sa pag-worship diha kanimo. Panalangini ang tanan nga ani adin karon ang imong mga kanakan. Igram ang desire sa matag kasing-kasing. Ug gamitan kini Ginoo alang sa imong kaymayaan. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. Okay, palihog lingkod, di kayo makita, no? Sa Bisaya pa atong basahon aron mas atong masabtan. In Mateo, diha sa Mateo, sa sinulat ni Apostolis Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24 hangtod sa 27. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong isulti ug nagtuman niini may sama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusok-kuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong isulti ug dili mo tuman niini may sama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang hangin, mihapak ug mikusok-kuso niadtong balaya, natumba kini o nagunog. Bako pa lamang kung atong mabalitaan ang Cebu, ang Kabisayan, giagian o dakong bagyo. Sa kakusog sa hangin, sa kakusog sa tubig, sa kakusog sa ulan, ang daghan kaayo nga panimalay after sa storm nahawan. No, tungod kay dili mapugngan ang tubig. Pero dili bagyo nga literal ang atong hisgutan karon. Dili pagtukod sa physical nga balay ang atong hisgutan karon, kundi usab ka pagtulunan mahitungod sa atong patukuranan isip mga Kristohanon. This morning, atong hisgutan ang mahitungod sa the foundation that never fails, o ang patukuranan nga dili gayud mahugno. Ang mao na siya ang atong hisgutan. Pangutangon nato atong kaugalingon. Unsa ba ang pundasyon sa akong kaugalingon isip Kristohanon? Dako kini og kalambigitan sa atong kinabuhi isip magtotoo ni Kristo. Dili kini usa ka simpleng butang. Dako kini og kabahin diha sa ato ang pagtubo ug ingon man usab pagka hamtong diha sa ato ang relasyon kang Kristo. Dili kita mamahimo nga stagnant o mamahimong permanente na lamang bata diha sa pagtuo. Gikinahanglan nga mutubo kita. Mao kana ang kapubuton sa Dios sa iyang pagtawag kanato isip iyahang mga magtotoo. Niini mao kabuntagon adunay upat kabahin ang ato ang wali niining maong kabuntagon. Una, mao ang pagsabot kung sa ba ang buot ipasabot niining pulong ni Ginoong Hesukristo diha sa Mateo 7 versikulo 24 hangtod sa 27. Ikaduha natong isgutan unsa ba ang konteksto niini? Unsa ba istorya niini? Kanang istorya man ni Ginoong Hesukristo? Kinsa ba ang kaistorya ni Ginoong Hesukristo niining panahon na? O unsa ba ang kahibalo o level of understanding sa mga naminaw sa pulong ni Ginoong Hesukristo niining panahon na? O ato usab pasabtan kung applicable ba
kining mangpulong sa atong kinabuhi karon. Ato usab nga isgutan ang gitawag natong theological insight. Unsa may buot itudlo niining maong pulong ni Ginoong Jesucristo mahitungod sa Dios ug sa atong pagtuo sa Dios. Unsa may kalambigitan niining maong pulong? Ug ikaapat, unsa ba ang relasyon o ang ipasabot niining maong pulong diin magamit nato sa adlaw-adlaw nga panginabuhi. Naata din karon dili lamang sa padayag sa ato ang pagdayeg sa Dios. Dili lamang kita naa dinhi aron sa pakipag-fellowship sa atong mga kaigsuonan dinhi sa iglesia. Naata dinhi aron sa pagsabot sa pulong sa Dios. So niining kabuntagon ato ang i-discover unsa ang mensahe sa Dios kanato niining maong adlaw. Now, in Matthew chapter 7 verses 24 to 27, dinhi nato makita kung ato ang basahon mga kaigsuonan. Kasi Ginoong Jesucristo nagkumpara o iyahang gipakita sa iyahang mga audience ang duha ka klase sa mga tao nga naminaw diha sa iyang pulong. No? There are two listeners nga gipakita ni Ginoong Jesucristo. Ug iyaha kining gihulagway. Una, ang usa diin naminaw ug nagbuhat sa iyang pulong ug gikonsidera kini niya as wise builder. Ang ikaduha, ka klase nga manaminaw sa iyang mga pulong, mao kadtong naminaw apan wala namuhat sa iyahang mga gipamulong o sa iyahang mga instruction o gikonsidera kini niya as foolish builder. Now, makita nato nga it is extreme, no? Ang pag-illustrate ni Ginoong Jesucristo diha sa naminaw apan wala namuhat. Ingon siya, usa kini ka foolish builder. Sa Bisaya pa, buang-buang kini. Kaysa tinuod lang, wala man gyud tawo nga naa sa saktong kaalam nga magtukod og panimalay diha sa balas. So, it is very much impossible nga dunay tao. Apan dunay mga tao nga iyahang gingon nga susama sa mga buang-buang o mga buang-buang tungod kay naminaw sa pulong apan wala ini sunda o wala nagapamunga. The wise man built his house on the rock. Ang buot pasabot ba? Not literally nga nagtukod og balay ibabaw sa dakong bato. And it could be nagtukod sama ni ining maong gambalay gitukod niya apan dunay lipon nga pundasyon. Kung makita ninyo, doon ay mga balay itukod, nagbuhat ng pundasyon, wala lamang gilubong, apan gi-siminto. Kaniadto nga sitting, wala pa man siguro yung siminto, kung dili nagkuha og mga dagkong mga bato, aron diha itungtong ang haligi sa maong panimalay. Now, dinhinining dapita, makita nato, no? Nga ang tao o the wise man that built his house on the rock, ang kining maong bato is tested and proven. O sa dihang niabot ang bagyo, ang ulan, ang baha o ang kusog nga hangin, ang wala matumpag ang iyahang tinukod ug nagpasabot kini, no? Nga sa kinabuhi kay sa matag Kristohanon dili gyud mapugnan nga aduna gyud mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Unya, isip Kristohanon dili angayan kita nga mahuktok kung adunay umaabot nga mga
bagyo o mga soliran sa atong kinabuhi. Dini usab nato makita that obedience in the Word of God brings stability. And disobedience to the Word of God creates vulnerability. Kung pasabot, kung masundanon kita diha sa pulong sa Dios, magmalig-on kita. Apan, kung dili kita musunod sa pulong sa Dios, ato lamang paminawan, siguro mamahimo mahuyang kita. Sa pag-istorya ni Ginoong Hesukristo, nining bahin sa kasulatan, nahitabo kini isip katapusang bahin sa Sermon on the Mount. Pagpasabot chapter 5 of the book of Matthew hangtod sa chapter 7, no? Nakakita sa chapter 7. Mao na kini ang katapusan sa wali ni Ginoong Hesukristo diha sa bukid sa Olibo. Now, si Ginoong Hesukristo, ang iyang audience niini mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo niini mga panahon na suhito kayo og lantip mahitungod sa mga kaalam sa kalibutan, mga gitawag natong filosofiya sa kalibutan, no? Nagturo sab sila sa pulong sa Dios sa Old Testament, labi na sa diha sa gitawag nato nga Proverbs. Suhito kay sila niini. Ang mga magtutudlo niini mga panahon na naga-describe o nagagamit sa pulong nga storm or bagyo aron sa ilustrar sa gitawag natong trials or testing or judgment of God. Kung mayong kita niini mga panahon na bagyo, ang buot pasabot o ang ipasabot niini trials. Ang ingon usab nga bato or the strong foundation or the rock, usab kini siya ka metaphor sa pagpakita sa karakter sa Dios. Pagpakita sa pulong sa Dios o pagpakita kung unsa kamatinumanon sa Dios diha sa iyahang mga saan. Niining dapita sa kasulatan, dili lamang kakikistorya si Kristo aron sa pag-share sa instruction, kung dili dinhing dapita i-establish ni Ginoong Hesukristo ang iyahang otoridad. Okay? Dinisab niining maong bahin sa kasulatan, mga kaigsunan, makita nato, no? Na si Ginoong Hesukristo is the authoritative foundation of life. Adunay otoridad si Kristo nganhi sa ato ang kinabuhi. Wala lamang siya naghatag og mga advice apan iyang ipakita ang kamatuoran. Nganong naa siya dinhi unsa ang purpose, unsa usab ang benepisyo nga ato ang makuha. Ikaduha, nga ang spiritual maturity dili lamang nato makuha diha sa kanang gitawag natong sayon nga kapamagihan o during sa kanang gitawag natong comfortably nga kinabuhi. Apan spiritual maturity masupod diha sa mga pagsulay o mga bagyo nga moagi sa atong kinabuhi. Ato ang makita usab dinhi nining maong passage nga dili lamang kutob kita diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga mamuhat usab kita. Kung nadunggan nato ang pulong, nadunggan nato ang instruction, ato ining sundon. Ang pagsunod, dili kini legalism, kung dili pag-align sa atong kinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. Ang giingon dinhi nga wise builder, wala siya mituman aron ang kaluwasan iyahang ma-achieve, no? O iyahang ma-earn. Apan iyang i-align ang iyahang kaugalingon tungod kay siya adunay kaluwasan. Then fifth is that the stability sa atong kinabuhi dili nato makuha pinaagi sa
ato ang pagtukod o ato ang kaugalingong puso o pinaagi diha sa kondisyon sa ato ang kinabuhi apan nagadepende kini kung asa kita founded. Sa kinabuhi nato ug ato ang sukmahon sa inyong kinabuhi dunay mga butang, no? Naangayan unta atong isurrender diha kang Kristo. Pero nagpadayon kita sa pag-angkon niini. Dinhi nagsugod ang conflict sa atong kinabuhi. Kusmuna ko. Dunay mga butang sa atong kinabuhi nga wala nato isurrender diha kang Kristo. Dunay mga butang nga ato alang kinaugalingon nga kipas-an ug ngayon nato ining masaktan. Kinsa ba dinhi ninyo ang wala gibati o problema? Siguro kay mga batan-on pa man ang ato alang problema sa itong kinabuhi. Kami ba magdayon sa akong boyfriend o sa akong girlfriend? Kami ba ang pwedeng mag-uban pag-abot sa panahon? Or ang problema ng atong gibati, tagaan baka ko ni mama o saktong nga baon? Or makatarbaho baon niya ko? Apan, mga igsuon, ang ayan natong mahibalan nga these three vital areas sa atong kinabuhi, ang ayan nato nga isalig diha kang Kristo. Unsa kini? Una, ang ato ang pagkakita, ang ato ang timailhan, ang atong identity. Kinsa kapita? Napakutana ba nato sa atong kagalingon? Who I am. Kinsa ba ko? Unsa ba'y design sa Ginoo nganhi kanako? No? Dili ang ayan nga kita ang mo determine kung kinsa kita. Tungod kay gibuhat kita sa Dios, dili kini aksidente. Ang Dios mao'y dunay dakong katuyuan sa atong kinabuhi. Apan kanunay natong malimtan nga ang Dios ang angayan mo determine kung kinsa kita. What God designed for us, no? Unsa ba'y disenyo sa Dios atong kinabuhi, mao kini nga magpuyo kita nga rooted ug founded diha kang Kristo. Nga hinikugma kita sa Dios, gipili kita sa Dios, gipasaylo kita sa Dios, o secure kita diha sa Dios. Kita ba secure diha sa Dios? Doon na ba kita'y kasiguraduan? Kung doon na kita'y kasiguruan, wala na ba kita'y kahadlok sa umaabot? Nahadlok? Nabala ka? Dili ka na may kabubuton sa Dios nganhi ka nato. That is not the design of God. Alang ka nato nga dili ma-establish ang atong kaugalingon ug doon na pay mga kahadlok sa kinabuhi. Tungod kay ang disenyo sa Dios mao kini nga diha kita mubarog, mutubo, manginabuhi kang Kristo. Nga atong mahibal-an nga si Kristo adunay dakong gugma kanato. Nga kita gipili ni Kristo o kita pinasaylo na o dili na content sa sala. Nga doon na kita assurance sa ato ang kinabuhi sa umaabot. O kunay angayan ikabalaka. Apan, ang gibuhat sa tao, no? O dili kita exempted, mao kini. Halos tanang panahon sa atong kinabuhi, isalig lamang nato sa ato ang mga accomplishments, sa ato ang achievements, sa ato ang reputasyon, sa ato ang kwarta, o sa atong maayo nga imahe. Mabitaw nang di ta ganahan mulakaw sa mall kung dili ta posturado. Nga naman, diha nato ikuha ang atong kumpiyansa. Walay
kaayo ang kinabuhi kung wala tay daghang kwarta. Tungod kay diha sa daghang kwarta ana ang atong kumpiyansa. Mo ni gibuhat sa tao sa iyang kinabuhi. Mo lang aborido ang tao kung pagtuktok niya sa iyahang gitawag nga uso pa ba na karon sa inyo ng taro, butanganan og bugas. Pag wa na ganing sugod, medyo makuyawan na dayon ta. No, wa na say bugas. O moabot na ganing ang mga katapusan sa bulan, mabalaka na dayon kita sa mga bayro nun. O kasagaran, dili kita mosulod sa simbahan tungod kay manginabuhi na kita. Manay gibuhat sa tao sa iyang kaugalingon. Anaa ang iyang pundasyon diha sa kwarta, diha sa iyang accomplishment, diha sa iyang reputasyon. Tanawa ang mga balita sa TV, sa Facebook. Asa man karon si Saldico? Are you familiar with Saldico? Si Saldico isa sa mga pinakadato nga tao dinhi sa Pilipinas. Dumnasay 7 ka mga gitawag natong air asset magupat yata iyang helicopter. Dumnasay 3 ka eroplano. Ang iyahang kwarta na wala nakadeposito lang sa Pilipinas kundi doon na siya gitawag nga offshore deposit. Apan kung atong makita o atong masundan ang iyang kinabuhi, nagniwang si Saldico. Nga naman, nakasay umaabot ng mga kaso. Hadlok siya sa iyang kinabuhi. Before, si Saldico, wala niya ma-realize. No? Kay ang iyang kumpiyansa, ang iyang kahom, naarasa, warta. Usahay maibog kay Itanya ng mga tawanan, sakyanan, ang mugirong kayo, dili naman agad sa silingan. Sabi na, na yung mga gwapo ng trabaho, ang uban, mapahitason. Kay graduado sa college, ang uban, mapahitason kay gwapo o gwapa. Mao na ang klase sa mga tao, diin ang iyang identity, wala niya giangkor kang Kristo. Tunay kung naaka kang Kristo, walay bali kung unsa ang imong panagway. Walay bali kung pilay sulod sa imong bulsa. Walay bali kung unsa ang imong gitawag educational background. What is important is our relationship with Christ. Ang uban usa, ang iyang kumpiyansa na diha sa itawag natong validation sa ubang tao. Kanunay kitang nag-agad sa atong kinabuhi kung unsa ang ikasulti sa tao nganhi nato. Maulaw ta muduol sa uban, mo share sa kaayo sa Ginoo sa uban, tungod kay mahadlok ta usa kay kasulti niya nato. Kinsa may very bold diri o very brave diri nga lisuroy aning inyong kasilinganan nag-share, mahitungod sa kaayo ni Kristo sa atong kinabuhi. Usahay nakarata diri permi sa atong comfort zone. Dili ta moabot sa laing lugar. Usahay madiskurahitan unsa na mo kamariuy. Nag-praise the Lord na mo kamariuran mo kagbuang. Maapektuhan ta ni ana. Ang gusto lang nato narata diri sa sulod. Kanang kita na. Nga naman, we keep on pursuing sa validation sa uwan. Wala bali nato si Kristo. Ikatulo, mura mag gusto nato i-prove ang atong kaugalingon permanente. Kanang ako lang. No? That's the crisis sa atong identity. Wala nato i-anchor ang atong identity diha kang Kristo. To be frank with you, daghan ang mga niingon nga Kristohanon, nga Kristohanon lang siya kada Domingo. Mausag kini ang klase
sa audience ni Ginoong Hesukristo ana mga panahona. Sila tong mga tao diin nagpakaaron ingnon. Mao ni ang problema even before ug hangtod karon. Ganong ang tao ma-failure man kung musalig sa iyang kaugalingon, no? Ingon pa dinhi, the identity built on anything other than Jesus collapses once storms hit. Kung kisaligan lang nato o bounded lang kita sa atong kaugalingong abilidad, pag moabot gani ang rejection, moabot gani ang failure, moabot gani ang burnout, moabot gani ang criticism nga ni kanato, ma-down dayon ta. But in Christ, kung naka-anchor kita, dili ka na balik. No? So, my dear brothers and sisters in Christ, ang ngayon atong mahibalaan, unsa ba ang atong identity diha kang Kristo? Kinsa ba ako diha kang Kristo? Dili kay kinsa ba ako sumala sa panlantaw sa uban ug sumala sa ako ang kaugalingong panlantaw. Ikaduha, nga gitawag natong area sa atong kinabuhi nga wala nato maangkor o wala nato mahatag diha kang Kristo. Mao kini ang purpose sa atong kinabuhi. Nakapangutana ba kita mga young people o mga gitawag natong batanon? Unsa may purpose sa atong existence? Why God allow us to be in this world? Unsa ba ang purpose? Nganong nag-exist man ta? Nganong ipanganak man ta? The purpose, no? Nga ginisinyo sa Ginoo mao kini nga iya kitang tawagon, mamahimong iya recipient diha sa iyang gugma o panalangin. Ang design sa Dios diha sa ato ang existence, labi na sa sulod sa iglesia, nga mamahimo kitang benepisaryo sa iyahang gugma. Ang purpose sa atong kinabuhi, dili angayan nga kita ang mo-determine nga mao ni akong tuyo nga pag-abot nako og mga 25 anyos, usa na ako kabanggiitan nga abogado, banggiitan nga doktor. It is not us who will determine. Ang Diyos kay siya ang nagbuhat. Apan ang gibuhat sa tao, iyahang gigukod ang iyahang personal nga ambisyon. Kanunay siyang leaning dito sa personal niya nga kalipay. Sa iyahang gipangandoy sa kinabuhi, labi na sa mga material nga butang. Kanunay natong giambisyon sa atong kinabuhi, adto na tay dako nga balay. Tunay gwapo nga sakyanan. Dako nga negosyo ug daghang kwarta. Pero ang nato una-una, unsa bay purpose sa Dios nganong gibuhat ko niya? Nganong na ako sa kalibutan? Nanginabuhi kita, no? Diha sa katuyuan nga gi-control nato ang outcome instead of seeking God's purpose. Wala ko kasayon kung sa isulod sa inyong mga kasing-kasing kung nasabtan ba ninyo unsa ang purpose sa inyong kinabuhi. What I am afraid of, nga bisan pa, pila na takatuig din ni Pastor? Duha. Nga ang napaghihapon sa sulod sa atong una-unong kasing-kasing, ang atong purpose, mao ang pagpadatok o pagkinabuhi nga abundansya sa mga material nga butang, more than sa pagpurso sa kabubuton sa Dios. Diha sa atong tuyo o purpose sa kinabuhi, nahimo kitang reactive
instead of spirit lead ng mga Kristohanon. Pagkahuman nato aning atong simba, o mag-iyahay nataani. Tanaw sa Facebook, komentaryo din komentaryo dito, suko sa silingan, paningil sa silingan, panaway sa silingan. Apan, dili ka na mo'y purpose sa Dios. Dili ka na mo'y disenyo sa Dios gani ka na. Gikinahanglan and every day sa atong kinabuhi aron ma-stabilize ang atong kinabuhi. Kanunay natong pangitaon unsa ang purpose sa Dios. Nganong ang tao kung siya ang mo-determine siyang purpose, kanunay man ma-failure. Tungod kay una ang purpose nga wala nakaangkor diha kang Kristo, kanunay nato bation ang gitawag natong emptiness. Maski natay kwarta, laay. Maski tuol ka sa imong uyab, laay pamanggihapon. Nana ka sa imong bana, katapan na nimo imong mga anak, naay daghan kulang. It is very frustrating. Ang kinabuhi sa kalibutan, graduate na ka o college o gihapon kay trabaho. Mabasa nimo, makita nimo sa TV, sa Facebook, naalagi tayo gobyerno, wala nagtrabaho sa para sa mga tao. Meaningless ang kinabuhi apart from Christ. Mao na nga ang purpose nga dili nakaangkor diha kang Kristo is in vain. Ikatulong nga problema o area sa kinabuhi nga wala nato giangkor o gisurrender o gilay down diha kang Kristo, ang atong seguridad, ang stability. Ang kabubuton sa Dios mao kini nga founded kita diha kang Kristo sa presensya, sa promisa o proteksyon ni Kristo. Ang buhat natong pasabot mga kaigsuonan nga dili unta mag-rely ang mga kaanakan sa Dios diha lamang sa kwarta. Dili ang kwarta may atong seguridad, dili ang connection, dili ang atong influence, dili ang atong posisyon diha sa gobyerno o sa ato ang negosyo o sa kinsa pa ang atong kaila. Usa ko ka pulis. Mao nang nangambisyon ko anin sa una kay kuwapong mahimong pulis. Actually, trabahante ko isang guni ang panglungsod sa una. No, staff ko ni Councilor Diosdado Mahipos. Amo na ko, mahayong laki. Pero ako natakbaw. Nanuman, mapili siya sa eleksyon. Wala sa ko'y trabaho, wala na ko'y koneksyon. So nagpulis ko. Ang akong seguridad kaniya ito, nasa kong pagkapulis. Apan, nagpadayon nga ano na ko'y kahadlok sa kinabuhi. Tungod kay ang seguridad o akong stability, kaniya ito, so wak pa ko diha kang Kristo, naa sa akong koneksyon o naa sa akong kahibalo. No? It will always fail. Nga naman, ang koneksyon, ang kwarta, ang influensya, mura na siya, mawala lang. Mahilis lang. Usahay, ang atong stability, ato ang gitry og secure, pinaagi niya sa atong pagplano, sa atong pagkabalaka, sa atong pagkontrol, sa atong kinabuhi. Dunay mga pipila, mga ginikanan. Moingon, Lord, ayaw sa kukuha, Lord. Kaya wak pa ko kapahuman o eskwela sa akong mga anak. Tama ba o dili? Nakapirmaninte. Sabi na si Pastor Julie, kung ang una-una ni Pastor Julie, bata pa yung taon ng akong anak, Lord. Bata pa sa ng akong asawa. No? Kasi karan, ang mga tao niyon, ayaw lang sa siguro, Lord. Nga naman, ayaw nagsayin niya si Pastor Julie ang nag-ingon, anak, ako alang ihatagan ba kay nalipay ko kay nanay liwat ang akong mga kinubos. Pero kasagaran sa mga tao, ang ilang seguridad naaradiha sa kanang gitawag na itong iyahang pagplano.
sa pagkontrol sa iyang kinabuhi. Sa pagsalig sa iyang kaugalingong abilidad rather than sa pagkamatinud-anon sa Dios. Nganhi sa atong kinabuhi. Nganong dili man ligon kung ang atong rang kaugalingon ang atong saligan tungod kay pag-abot diha sa gitawag natong bagyo sa kinabuhi sama sa sakit. Maski pag unsahon nato kadaghan og kwarta, kung nanatay sakit, dili gid siya gitawag natong garantiya nga motunghay ang atong kinabuhi. Diha sa mga gitawag natong betrayan, no? Pagtuon nimo o kayo ang itinadhana, nangita dahil siya og lain. Akan kay kung mga kaila nga maghihilak mo, almost mo commit og suicide kay pagtuon niya og sila ang itinadhana. Pinagtapko mo na hindi itinadhana. Ang human strength, ang human ability is not enough. It is only Christ who is unshakable. Mao na atong timan-an. Mao ni area dapat sa atong kinabuhi nga atong isurrender diha kang Kristo. Nga dapat nakaangkor ta diha kang Kristo. Kamay ra man ni lugar sa bit og microphone. Akong balikon. Kini nga mga area sa ato ang kinabuhi angayan nga atong isalig diha kang Kristo. Una, ang ato ang identity. Ang atong pagkakita. Dili dapat kita ang control dinhi, kundi we should be controlled by Christ. I-lay down na to atong kinabuhi diha kang Kristo kaya ang ingon sa pulong sa Dios wala man tayo na nanginabuhi para sa atong kagalingon. Nanginabuhi ta para diha sa kahimayaan sa Dios. We do not have to control our lives. We have to trust. Mao bitaw nang giingon. We have to trust and obey, for there is no other way. Sugot kag sa dili, ang Dios mo'y magbuot sa atong kinabuhi. Kinsa man daw diring nagbuot siyang kinabuhi nga siya makadikta o kanus sa ipanganak o kanus siya mamatay. Wala. Kinsa man daw din hinato sa iyang pagkabalaka makadugang ug mga panahon sa iyang kinabuhi. Ikaduha, ang purpose sa atong existence. Ang ayan nga nakaangkor diha kang Christ. For what reason? Kinsa pa'y magbubuhat? Kinsa pa'y nagbuot para ma-exista din sa kalibutan? Ang Diyos. So, sa may pwedeng kaya na ito sa Diyos. Kinsa ba, we are just only part. No? Ngunit ang Diyos mo ay pattern. We cannot say no. Kasi kung saan mo na itong maliban sa Diyos, iktat ka maliban. Ang ngayon na itong buhaton, lay down ta din sa Diyos. Surrender ta din sa Diyos. Aron mo rin conflict. Kunya ang atong seguridad, dili ang ngayon na itong isalig sa atong kahibalo. I have to share with you, nganong mas nihamtong ang akong pagsalig sa Diyos. Dito kong saman. Kunya, kauban ang akong asawa, nagmotor mi, nilugsong mi atong perting kabakilig. Di na mo hulog ang motor. No? Maski kung saon ako, ingnan ako akong asawa, this is it. Mao na ni. Diyan ako na-realize nga doon ay kinutuban ang akong abilidad maski kung saon nako og pugong sa manibila kay di na muhulog ang motor kunya bakilid kaayo di na gid nako makontrol puro na. Ang akong pagkalalaki, ang akong pagkamatso, nabayok ako. Bakit paglaon? Pero my realization is this. Blessed ang tao na nakaila sa Diyos. Tao liwala sa kakusog sa pagdauslo sa motor dito sa makilig kayo murag almost 45 degrees pa hindi mo hulog ang motor. Napamaday ko yung Diyos. Una mi natumba, Lord,
ang akong kinabuhi imo. Kung napay pagyakon nga nabilin. Bot pasabot, nabalik ra ang kamot sa kong kasawa. No? Wala din ba mamatay? Ang tinuod ato, dito anang lugar ang parting dakana namatay. Pero ang ipakita sa Diyos, God allows it to happen para ma-realize na kung hindi kayo nato dapat saligan ang akong abilidad. Gamay lang akong abilidad kontra sa kaayon sa Diyos. Sumuna mga igsuon nga dili angayan nga siligan ang atong kahibalo. Surrender to God. Now, kung sa ba ang solusyon ni crisis sa tulog kabutang atong giisgutan diha sa gitawag natong pulong sa Dios, din atong makita diha sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. There are three solution sa crisis nga ato ang naisgutan, no? Crisis diha sa atong identity, crisis diha sa atong purpose, crisis diha sa atong seguridad. Una, in verse 24, ingon diha, busa ang tanan nga makadungog sa akong gisulti ug magtuman niini. Ang buot pa sabot, no? That we have to acknowledge the word of God. We have to follow the instruction of God sa atong kinabuhi. We become a wise builder kung wala ka lang naminaw, kundi nakatuman usab. Sister, ginikanan ka ba? Kung ang imo, pila ka buka na? Asa? Tingin ka na. Kung ang imong anak, mo istorya ka, muhatag kang instruction, unya mo tanaw lang nimo, pagka man magngisi-ngisi, o di ka tumanon, o sa imong batimon. Ay, makusi. Ano? Lami ang labayon, lami ang ano. The same with God. Ang Diyos wala magkulang o pagpahimangno. This very morning, nagpahimangno ang Diyos ka nato nga maminaw kita sa iyang instruction o gato kining buhaton. Isa na yung manghod. Kung ang manghod mo ingon ka nga paglungag dito, paglungag lang imo, di ba na kung away? Di ba mas ganahan ka sa usa ka obedient nga subordinate? Sa pulis na, kung ako ang imong senior, ako ang imong opisyal, pag di ka mo tuman, ang tawag na mo ito, libaktong ka, iskwatras ka, kamang-kamang ka niya. No? So the same with God. We have always to acknowledge His words. Nga mao kini ang kamatuoran. Just like the wise builder, everything begins with hearing Jesus. Ang problema nato, pag mata pa lang nato sa buntag, huwag yun nato ablihi atong Biblia. Mas una natong ablihan ang atong Facebook, ugun sabay nakabutang sa mga walls. Pila kabuok ang atong life. Pero ang Biblia ba, atong naukap? Are we particular kung unsa ang instruction sa Dios? Are we really acknowledging the words of God? No? Mao lamang kini ang gitawag natong resolution diya sa crisis sa atong identity. Gikinahanglan ang atong matuman ang unsay giingon ni Kristo. Dili kay ang matuman ang atong giingon ug ang giingon sa uban. Ingon palagi diha, everyone who hear these words of mine. Kadtong mga tawo nga naminaw ug namuhat sa akong pulong, mao kadtong mga wise. Ingon diha sa James chapter 1 verses 22 to 25, be doers of the word, not hearers only. Kung nakadungog ka sa pulong sa Diyos,
o giingon sa Dios nga pagpahulay o ayaw kabalaka, ayaw pagkabalaka. Ikaduha, in 1 Corinthians chapter 3 verse 11, ang giingon sa pulong sa Dios, Christ is the only foundation that will last. Sa atong kinabuhi, si Kristo lang ang pundasyon nga mulungtad. Kita, doon na tayo permanente nga kinutuban. Mo nang dili ang ayan nga musanig sa atong kaugalingon o musanig sa tao. Kapila ba ang mga tao mingon siya mo, paulamat ang kwarta kay mubaya dahil ugma. Diba, maski kung saan na mong singil pagkaugma, din na mong bayad mo. Nung tungod kay ang tao, kasagaran, ma-failure sa iyahang mga saan. Pila ba kabuo kasing-kasing na himong samaran? Nga ningon iyahang boyfriend niya, kitagyod antong sa katapusan. Pero wala na dayon kay nangita o lain. Mao nang ma-failure o ma-frustrate na diha kung saligan nato ang tao. So at sa ato ang kinabuhi, ang ngayon nga musalig lamang kita diha sa Dios. Ikaduha, no? In the crisis of purpose, the wise man not only hears, he builds on Christ by putting His words into practice. Kay ang pundasyon kung si Kristo, siya magpabilin. Apan ang mga plano, ang atong desire is shifting. Limitado lamang usab ang atong pagkaibalo. In Isaiah chapter 28 verse 16, ingon diha, God lays a sure cornerstone that brings stability. Gikinahanglan tanan sa atong una-una, tanan sa atong mga plano nakaangkor diha kang Kristo. Question, brothers and sisters, minyo na mo? Sa inyo bang pagminyo sa kinabuhi sa kaminyoon, tanan bang desisyon sa panimalay nakaangkor diha kang Kristo? Ikaw ba, Mrs., kung kaawayon ka sa imong mister, ipangutana ba nimo si Kristo nga awayon ko ni Lord? Sugot ka. Di ba usahay sa atong kinabuhi, kita lang ako desisyon permanente. Ingon ta nga, we are bind in the love of God, pero kung pangutana, nangunsulta ba yun ta? Diya sa atong pagnegosyo, nangunsulta ba yun ta sa Kristo? Diya sa atong pagpanganak, nangutana ba yun ta diha sa Diyos? Kung ba yun imong plano, ang mga anak kong lalaki, mga anak kong babae, or nagbuot-buot na lang tas ng kinabuhi. That's the very problem. But the solution is this: always build our foundation in Christ. Sa tanan atong buhaton, mabitaw na nga encourage ang mga Kristohanon, we have to pray unceasingly. Dilibot pasabot, kasi may kabalong mga jig dire. Dilibot pasabot, kaya kada oras na lang, sige ka o maskig nalinog, no? Maskig naglinog, ang kalamon na mo sa matang adlaw. Gikinahanglan, kanunay ta, kanunay pag-commune diha sa Dios. Kanunay natong iuna-una ang Dios. Kanunay natong kabahin ang Dios atong decision making. So that is one way of building our foundation in Christ. Ikatulo. No, this is A, acknowledge the words of Christ. Ikaduha, build our foundation in Christ. Ug ikatulo, continue and firmly stand in Christ. Abot na itong pasabot, moabot man ang problema sa atong kinabuhi, wala man tayo bugas, wala man tayo kwarta, nasakit man ta, do not be weary. Diba? Ang invitasyon ni Kristo, ingon ta mga Kristohanon. Kasi ingon ni Kristo, kung doon ay problema ang iyang mga magtotoo, come to me, all of you
who are tired of carrying heavy loads, for my yoke is easy and my burden is light. Pero kasagaran, pag abot na ganit sa krisis, labi na sa finances, diretso kang pangutang. Mabalay ka bubukod sa Diyos. Pag wakanit buga sa balay, dagan ta diretso sa tindahan. Igor at kami yung kung may kapamagihan, kanya, resort tayo tao, ako nang doon ang tao ng lima. Waman ka nagpaabot sa gitawag na ito kapamagihan sa Diyos. So, gikinahanglan sa atong kinabuhi, kanunay ta nga mubaro, kanunay ta magpabiling likon ang atong pagtuo diha sa provision o promisa sa Diyos. We do not have to be weary. Permanente ang karisdanan sa kinabuhi. Ang gitawag na itong ulan, ang bagyo, ang baha, ang hangin. Pero kung founded na diyan ni Kristo, maski unsay mo abot sa itong kinabuhi, magpabilin kitang lingkod. Doon ako'y pastor. Kauban ni Pastor Julie. Kanigid ang permanente. Sa amo ang church, di ba na dakot gihapon nga church, dito man gikan si Pastor Julie. Pag unsay among i-desire, wa gyud mong hatag kaayo diha. Pero ang amo ang gipuy-an mao ni God will provide. Na-establish na siya nga si Tiles, tungod kay i-provide ang Diyos dunay gigamit nga mga kinabuhi. One time, ang among pastor, unsay kaning mga pastor, akong pagkaila-ila nila Pastor Julie, mga gifted pastor ni. No, sa pagsugod, give ang sapatos, give ang pulo, give ang relo. Ang among pastor, nga si Pastor Marlo de la Cruz, naminyo, nanganak. Ang problema kay ingon ang doktor, kinahanglan mo sa kanila kanang limpyuhan ang sistema. Kanang sa kanina, kanang mutanaw ka, paadto ka sa ubigay ni, kay limpyuhan ang imuhang matres. Ang ipangayo sa doktor is 5,000. Wala sila 5,000. Nabalaka iya ang asawa. Pero sa Pastor Marlo, ang ingon, let's not pray for the money. Let us pray for God's provision ug ang kabubuton sa Ginoo. Ngadto lang sila doktor, wa sila bit-bit nga kwarta, pero unsay ingon sa doktor? Nganong gikinahanglan man ni nato i-admit or ato ang paraspa nalimpyo man siya. So meaning, isalig lang nato sa Diyos, tunay kapamagihan ang Diyos. Mabitaw na to share with you, wa man ko'y kwarta karon, no, kanang mga panahon na ko'y kwarta din na kumabalaka. Balik-balik lang ang kinabuhi. Na-experience ba na ninyo, kano sa man ang tagang kwarta? Pero nga nung nabuhitahan ko karon, it is because of God's provision. Ayaw kabalaka. We have to continue on trusting God's faithfulness sa atong kinabuhi. Ingon diha, we have to stand firm not because we are strong, but because we have this strong foundation, which is the Lord Jesus Christ. Kristohanon man ka. So we have to live this life nga pasaligon sa Diyos. Okay? Now, as to conclusion, pangutan-unta mo. No? Amo lang ang masayod ini. This is your relationship with God. Pero di na ito pwedeng bakakan ang Diyos. Pangutan ko sa inyo ha. Inyo bang i-build up ang inyong kinabuhi diha sa preferences ni Kristo? Kung mga ba, nagkinabuhi, baka tagkaroon sumala sa kabubuton ni Kristo o sumala lang sa ato ang kaugalingong kabubuton? Asa dapitang area sa atong kinabuhi nga dali makulapos? Kwarta ba? Asa kita founded? Now,
Kung niabot man ang mga paksulay, ang mga kabugaton sa kinabuhi, mas nisalig ba ta sa Diyos o mas nisalig ta sa pwede natong buhaton? Ang kinabuhi sa tao, my dear brothers and sisters in Christ, ang bagyo, ang mga kalisdanan, permanente na. Labi na sa kinabuhi sa Kristohanon. Ana permanente ang pagsulay. Pero, ang pagkagunog, it is not optional. Doon na kita'y mabuhat, pinaagi sa pagsaligtanan kang Kristo. Niining pulong ni Ginoong Hesukristo, iyahang ipakita, no, nga adunay dakong kahimuan kung obedient kita ug magapamuhat kita sumala sa iyahang instruction. Ang builder nga giingon dinhi dili namuhat o nagtukod pinaagi sa perpekto nga mga materyales. Dili tungod kay perpekto ang wither. Apan ang ipakita dire na mahimo siyang likod tungod kay adunay siya strong foundation nga mga si Kristo. Again, akong balikon, ang kinabuhi sa mga Kristohanon dili perpekto. Basahan ninyo from cover to cover. Walay mga Kristohanon nga ninginabuhi nga hayahay. Apan nagpabilin silang likod tungod kay adunay Kristo. Ang 12 ka apostoles ni Ginoong Hesukristo, to include Apostle Paul, wala namatay sa ordinaryong kamatayon except si Apostle John. Ang uban, si Pedro, gilansang ang kamatayon, gilansang, no? Nga patiwari. Ang uban, ibang tao. Ang uban, iputan o kulog. Ang uban, gihumulan o mantika. Ang uban, gibato-bato, kanang gitawag itong gibato. Ang uban, gilumsan. Kung ang kinabuhi sa Kristohanon, sa umaabot nga panahon, susabag gihapon niya. Hindi bang nabilitaan nga there are 100 plus Christians ang gimasaker? No? Ang China, gibawalan na ang mga Kristohanon sa pagwali. Dinhi pa lang, kaning ato ang panahon. We still have the privilege na mahimong kapahin diha sa plano sa Diyos pinaagi pag-reach out na itong mga kalag na gitawag sa Diyos. So, we do not have to be weary sa atong kinabuhi. No? Mas lisod ang kinabuhi sa uban kumpara sa tuwa. No? So, padayon kita sa pagkatun, sa pag-mature diha kang Kristo. Dili alayan nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi aduna kitay kahadlok tungod kay founded kita diha kang Kristo. Aduna kitay manglalaban. Aduna kitay gitawag nato nga Savior nga kanunay kayon nahimong matinud-anon sa iyang promisa nganhi kanato. So again, we have to be founded in Christ. Dili kay founded kita sa atong kaugalingon nga mga kusog o kaalam. Let us all pray. Ginoong Diyos, salamat sa kayunan din you allow us to study your words. And now, Ginoong Diyos, nga ang imong pulong dili mo labay nga kawang sa among kinabuhi. Ayaw ito, God, Ginoong Diyos, nga mamahimo kaming susama sa mga eskriba, sa mga sadusyo, ni atong unang panahon, nga diin ang isaligan, mao lamang ang ilahang kapubuton, pati instead, Father God, through your Holy Spirit, magkaon kami Ginoong Diyos
nga masaligon diha sa imong kapamagihan, masaligon diha sa imuhang provisyon, masaligon diha sa imuhang gugma nganhi kanamo. Let it be, Father God, nga sa matag adlaw sa among kinabuhi, kanunay namong isalig diha kanimo ang tanan. Ug dili kami magsalig sa among kahibalo, sa among mga accomplishment, sa among mga connection, sa among mga karelasyon, kundili diha lamang kanimo. Let it be, Father God, nga diha sa imuhang panahon, mamahimo nga maglakaw kami dinhi sa kalibutan nga wala na'y kahadlok ug matumanon gayon diha kanimo. Among gisalig tanan kanimo, Ginoong Dios, bisan pa man ang among spiritual growth. Among gisalig diha kanimo, Ginoong Dios, kini maong iglesia, kay ikaw gayon ang magapamuhat dinhi ining dapita tungod kay imong purpose nga dinig establish kining maong iglesia alang usab sa kinabuhi, dili lamang sa anaa dinhi kundi alang ni adto nga imong gitawag dinhi dapita aron mamahimong imo ug mamahimong recipient diha sa imong grasya ug gugma. Dalaygon ka, Ginoong Dios, sa walay katapusan. Tanang dungog ug kahimayaan alang lamang kanimo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.